is outrageously outstanding. My God, para akong mahuhulog sa aking upuan. Outrageously outstanding. Mga kaibigan na, so kapal naman the face na magsabi na siya ay outrageously outstanding. Nag-DepEd nga lang, mga kaibigan, ang kanyang hinawakan, hindi naman niya naayos. Diba sabi pa nga niya, if you give me 100 billion and I will solve all the problems in basic education. Pero anong ginawa niya? Nasolve ba niya ang mga problema sa basic education? Hindi. So, ano sinasabi niya na outrageously outstanding daw siya? Kung titingnan natin, wala namang achievements eh. Sabi nga ng COA, 0 achievements doon sa DepEd, no? Correct me if I'm wrong, pero yan ang natatandaan ko, no? Na walang achievements. Kita mo nga, yung mga classroom target niya, 6,000 plus ang kanyang dapat na i-build. Pero ano ang natapos? 3%. Tapos yung mga classroom na dapat na kumpunihin, ilan lang ang natapos? 7,000 plus ang dapat na kumpunihin, target niya. Ang natapos lang, ilan lang? Guys, wala pang 10%. No? Grabe. So, paano niya masasabi na siya ay outrageously outstanding? Sa bagay, ganyan mga kaibigan, ang ugali ng isang politician na merong narcissistic personality disorder. Yung isang I think he's a psychiatrist, mga kaibigan, no? Na sinasabi niya, mga kaibigan, no? Kanyang diniagnose itong si Sara Duterte na merong narcissistic personality. At alam naman natin na ang mga politiko o ang mga tao na may ganitong klaseng personalidad, sila yung ako muna. Ako maganda, ako magaling, ako amazing, ako maraming achievements, ako ganito, ako. Puro ako. Diba? So, in short, mga kaibigan, yung mga ganyang politiko, delikado yan mamuno sa ating bansa kasi mga self-serving at walang genuine na talagang pagmamahal sa bayan at walang genuine na motibo or ng layunin para makapaglingkod sa taong bayan. Kundi, ang paglilingkuran, magiging baliktad guys. Instead na sila ang magiging servant, sila ngayon ang siserbisyuhan ng mga tao. Ang mga tao ngayon ang susunod sa kanila. Diba? The same with Digong. Ganyan-ganyan yung tatay niya. Guys, no, manang-mana sa kanyang tatay. So, kung anong gusto, gagawin, o wala kayong pakialam, andyan yung, pati yung legislative, hahawakan, i-impluensyahan, pati yung judiciary, etc., etc. No? Kasi nga, ganyan po, yung mga leader o mga politiko na merong narcissistic personality. At saka, sila din yung madalas na magbigay ng threat. No? Kapag nakikita nila na merong, may mga humahadlang, may mga nagre-resist, sila yung madalas na nagbibigay ng mga threat. Guys, katulad na lang ang ginawa ni Sara Duterte, no? Sa ating Pangulo at sa kay Evelisa at saka kay Speaker, di ba? Pinagbantaan niya online, ha? Walang katakot-takot, online, naririnig ng buong mundo. So, guys, itong mga ganitong klaseng tao, ilalagay niyo ba yan? Iluluklok niyo ba yan as President of the Philippines? Kung kayang-kaya niyang pagbantaan ang Pangulo mismo ng Pilipinas, pinakamataas na leader ng bansa, kayang-kaya niya tayo na tsugihin. Wala nang banta-banta. Diretso pa. Kaya mga kaibigan, huwag na huwag tayo baboto ng ganyang klaseng politiko na merong narcissistic personality. Diba? So, mga kaibigan, meron lang akong babasahin saglit. Okay. Sabi pa dito, mga kaibigan, no, na eto nga, si Sara Duterte ay Sara Duterte exhibits narcissistic personality disorder traits similar to Digong, no? Leaders with narcissistic
personality disorder prioritize power, manipulation, and self-interest over public service. So, nasabi ko na yan kanina, no? Na-explain ko na. This mindset has fueled the Duterte family's authoritarian and corrupt leadership style. Ito mga kaibigan, si Antonio Montalban II identified Sara Duterte's manipulative, self-important, and ruthless behavior. Narcissistic leaders often abuse power, disregard public welfare, and foster a culture of fear. These traits align with her abuse of DepEd funds and threats against Marcos. So kita natin, no? Nung huling-huli na siya tungkol doon sa paggasta ng confidential funds, ay galit siya. At tinitwist niya ang sitwasyon. Dinadivert niya ang attention, mga kaibigan, ng mga tao sa pamagitan ng pagbibintang na si speaker daw ay magnanakaw, si speaker daw ay ganito, ganyan, madaming pagbibintang. At dinadivert nilang attention, gumagawa sila ng mga gawa-gawang mga issue para ibintang sa ating Pangulo, Ferdinand Marcos Jr., para ma-divert ang attention at mawala yung attention sa tunay na issue ng paggasta ng confidential funds. So, ganyan-ganyan po mga kaibigan ang ginagawa ng mga tao na merong narcissistic personality. Diba? At sila po ay talagang power-hungry. Sila yung mga tao na masyadong in love sa kanilang sarili, masyadong believe sa kanilang sarili. Diba? Kita niyo mga kaibigan, no? Yung sinasabi nga ni Sara, siya daw ay outrageously outstanding. So, paano ka naman naging outrageously outstanding? Yung nga lang tinatanong ka sa 125 million sa confidential funds mo, hindi mo nga masagot. Kung outrageously outstanding ka, kahit ano pang iba to sa'yo, kayang-kaya mong sagutin. Diba? Pakita mo na outstanding ka sa pamagitan ng pagsagot mo, matalinong pagsagot. Diba? Hindi yung sasabihin mo lang na, ay, hindi ako sasagot. Ay, kasi ganito, wala silang karapatan na tanungin kami. Ay, kasi confidential yan. Ay, kasi hindi naman ako witness, resource person ako. Ang dami-dami mo pang mga pautot para lang makaiwas ka. So, hindi ka outrageously outstanding. Tingin mo lang yan. Tingin mo lang yan sa sarili mo. Kasi ganyan talaga ang mga taong merong mga narcissistic personality disorder. Ang tingin nila, above sila. Ang tingin nila, mataas sila. Katulad ng ginawa mo sa Congress, di ba? Pumunta ka sa Congress, pinagtuturo-turo mo yung mga doon, yung mga congressman doon, at inano mo pa, gusto mo pang i-fire si Stella Kimbo, gusto mo pa siyang palitan, di ba? Gusto mo siyang i-fire, at pinagtuturo-turo mo sila na para bang ikaw ang pinakamataas. Gosh, equal branch of government lang naman kayo. Executive and the legislative department are co-equal. Diba? So, wala kang karapatan na gawin yun. At isa pa, nasa bahay ka ng mga kongresista. Wala ka sa iyong baluarte. Dapat umasta ka ng maayos. Kumbaga, para ka lang isang tao na pumunta sa bahay ng iba pagkatapos naghari-harian ka pa. Diba? Real talk lang tayo dito. Real talk. So mga kaibigan, huwag niyong kakalimutan. Hindi po maganda na magkaroon tayo ng isang leader na ganito na mayroong narcissistic personality. Dahil walang alam yan kundi ang sarili. Maganda ako, outrageously outstanding ako, magaling ako, ako pa rin. It's all about me. Ganyan po ang merong narcissistic personality na katulad ni Sara. Diba? Real talk tayo mga kaibigan. Real talk. Admin Rich, Commentarista.